pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Nabuhay sa kasalanan ang puso, pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Pananalig sa'yo. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sapagkat sa oras na ito, muli kang nagdadala ng magandang balita through Facebook Live. Kaming mga makasalanan na makakarinig na yung mensahe, nawa pagalingin kami spiritually ng aral ng iyong mga salita. Tayo po ay sama-samang dumulog na may kababaang loob sa presensya ng banal na Espiritu. Humingi ng kapatawaran, magpuri at magnilay sa mabuting balita. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Walang sapat na salita ang pwedeng mabigkas kung gaano ka kadakila at gaano kabuti ang iyong pagmamahal sa sangkatauhan. Uy, maraming salamat Panginoon sapagkat ang online piging na kung saan ang iyong mga salita ang magiging pagkain spiritual namin. Salamat Panginoon. Parapating mong lumapit kami na may kapayapaan sa puso, na may kababaang loob na humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Ama, ang iyong abang lingkod ay lumalapit at humihingi ng paglilinis, kapatawaran sa aking mga pagkakasala. Patid mo ang aking mga kahinaan at ako'y lumalapit sa iyo upang humingi ng kalakasan. Sa oras na ito, linisin mo po ang aking puso sapagkat ikaw ang gusto kong manahan. Ang iyong banal na Espiritu ang mangusap sa bawat isa sapagkat kahit ako ang ginagamit mong instrumento upang pahayagan ng iyong aral, ako'y nakikinig din Panginoon. Nawa, ang mensahe mo para sa Saturday Gospel ay tumimo sa aming puso. Mabinyan ng aming puso, magbunga, at ibahagi namin ng bunga ng mabuting balita. Muli Panginoon, ang karunungan mula kay Solomon, katulad ng kay Haring Solomon, the discernment, the fruit of the Holy Spirit, the humility, I ask it in the name of Jesus. Sa oras na ito, sarado natin lahat na pwedeng maging
sagabal sa pakikinig natin ng mabuting balita, sapagkat nananalig tayo na kung mayroon mang dalawa o higit na nakatipon sa pangalan ng Panginoong Hesus, narito ang kanyang presensya. Ama, magpagaling ka online. Batid mo ang nilalaman ng aming puso. Batid mo kung sino kami. Pero higit sa lahat, Panginoon, mabatid namin ang katotohanan na magpapalaya sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Not my will, but your will be done, my Lord. Gamitin mo ang aking tinig. Take over, my Lord. Ikaw ang pakikinggan namin. Ang lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, ng may pagmamakaawa at kababaang loob. Sa pangalan ni Jesus at sa kapuspos ng Espiritu Santo, sa ngalang Ama at na Anak, Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Purihin ka, mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus at si Beelzebul. Pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang mga napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. Sabayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon. Nawa, ngayon tayo po ay makikinig ng Saturday Gospel. Salamat sa Panginoon. Welcome po sa Word of God Daily Gospel. Muli ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang Everyday Gospel through social media, kamukha po ng Facebook Live. And ako po si Sister Angelica Dorde at ako po isang Katoliko. At ang Facebook Live na ito nagsimula po noong August 5, 2019. At purihin ang Diyos. Dumaan sa pandemic ang Facebook Live na ito. Hanggang ngayon, naririto pa rin sa awa ng Diyos. Amen po. And of course, ngayon po ay January 20, 2024. At ang Saturday Gospel po ang sama-sama nating pagninilayan. At ang pagbasa po natin ay maiksi lamang. Pero napakamalaman, napakaganda ng mensahe. Kaya sana kung kayo live na nakikinig ngayon, makinig na po tayo mabuti. Kalimutan muna natin yung mga problema, Kumbaga, napakabuti ng Diyos na kahit anong ginagawa mo ngayon, nakaupo ka man dyan, nasa biyahe ka, we can hear now the Word of God through social media. Amen. So, wala nang excuse, no? Okay. Sana i-share nyo itong Saturday Gospel sa inyong timeline para yung mga Facebook friends nyo din po, makarinig ng mabuting balita. O kaya, lakasan nyo yung volume ng cellphone nyo, ng laptop nyo, i-bluetooth nyo, para yung mga kasama nyo sa bahay na nakakarinig din sila ng mabuting balita. Wag po tayong makontento na every Sunday lang tayo nakakarinig ng mabuting balita. Sapagkat mismo ang Panginoong Hesus nagsabi, di lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. So, ano ibig sabihin? Every day, 3 times or more than 3 times a day tayong kumakain kasi ayaw natin magkasakit yung katawan natin, ayaw natin manghina. What about our spirit? Kailangan every day din nakakarinig yan ng mabuting balita. Amen. So, alam nyo, ang ganda ng gospel, no? Maiksi lang siya, pero lahat tayo tatamaan. Kahit ako tatamaan ng mensahe ng Lord. Bakit? Ito'y tungkol sa, sabihin na natin na, word for the day. Okay, ano bang word for the day? Kabaliwan.
baliw. Yan ang word for it. Diyan kukuha tayo ng mensahe ng Diyos. Kabaliwan, baliw. Okay, sabihin natin ang senaryo, ang mabuting balita. Alam naman po natin ang Panginoong Hesus, kapag siya ay nagpapagaling, nangangaral, marami po sa kanyang humahabol. Marami sa kanyang sumusunod. Pero hindi lahat ng sumusunod sa kanya seryoso, ha. Meron dyan mga ibang marites. O yung mga parang curious lang, ano ba, no? Lalo na yung mga pariseyo, yung mga dalubhasa sa kasulatan. Hindi naman sila seryoso sa sinasabi ng Panginoong Hesus, eh. Gusto nga nila laging naghahanap ng butas para masiraan ang Panginoong Hesus. And of course, sa dami ng mga nagiging followers ng Panginoong Hesus, minsan din na niya nakukuha kumain sa oras, sa tamang oras, pati yung kanyang mga alagad. Ganun siya ka-busy sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Sa panahon natin ngayon, ano ba yung sinasabi nating crowd? O dami ng tao. Saan natin nakikita yan? O kamukha nung last election. Abay, ang daming tao ang nagpupunta sa mga, di ba? Mga political rally ng mga politiko na kumindidato. Na kahit pandemic, paalis pa lang ang pandemic, paluwag pa lang, di ba ang daming pumupunta, very crowd. Samantalang politiko lang yun, ha? Hindi si Kristo, pero pinagkakagulahan. Ngayon dito sa amin, magpipiesta. Nako, nandito daw yata si Jillian Ward ng Abot Kamay ng Pangarap. Abay, naku po, ang dami nagkakagulo dito. No, nagkakaroon ng crowd. Talagang titingnan, ano ba tsura ni Jillian? Pag-artista talaga. Tayong mga Pinoy, talagang curious, no? Amen. Tao lang yan. What about si Kristo? Imagine mo na lang kung gaano karami yung crowd na naniniwala sa kanya. Kasi alam ng crowd na ito na si Kristo ay nagpapagaling. Nagka-cast out ng mga demons, bumuhay ng patay, nagpapagaling ng iba't ibang may sakit na kinaiinggitan ng iba. Amen. Alam mo naman, sabi nga nila kapag ang puno ay hitik sa bunga, binabato. Amen. Kaya kung halimbawa umuunlad ka sa buhay mo, kahit mabuti yung ginagawa mo, merong masasabi sa'yo ang iyong kapwa. So, ganun po yung senaryo, no? Maraming tao, hindi na makuha ni Jesus na kumain, talagang sige, trabaho siya ng trabaho, nangangaral siya, nagpapagaling siya. Ngayon, nabalitaan ng kanyang pamilya na tawag dito, ganito ang nangyayari sa kanya. At hindi lang ang kanyang pamilya, kahit ang ibang tao, lalo na mga Pariseyo, iniisip na siya ay siraulo, baliw. Then yung kanyang kapangyarihan na pinaperform, galing naman yung kay Beelzebul. Sino ba si Beelzebul? Siya ay prinsipe ng demonyo. Amen. Saka nakakita, no? Nagpapagaling na nga ng mga bulag na nakakakita, nakakalakad na nga yung mga pilay. Imbis na ma-appreciate, imbis na magpasalamat, ay naiinggit. Ay galing na sa demonyo. Parang tayo, no? Gawa ka na nakabutihan sa kapwa mo, may sasabi pang masama. Hindi makita yung kabutihang ginawa mo. Mahirap dito mabuhay sa mundo, Kay mabuti, kay masama, may nasasabi. Natural lang yun. Ang Panginoong Jesus nga, napupulaan, tayo pa kayang taong makasalanan. Amen. So, baliw. Ako, ikaw na nakikinig ngayon, ako, lahat tayo, marami tayong kabaliwan sa ating buhay. Naniniwala ka ba? Siguro, akala natin kasi sa baliw, yung isang taong dinadala sa mental hospital, yung baliw na wala na siya sa tamang pag-iisip niya, yung napapanood natin sa TV o sa social media na isang lalaki ang umakyat sa poste, na hubad, na tumalon, baliw talaga yun. Wala siya sa sarili niya. Sino ba namang matinong tao ang huhubaran mo ang sarili mo sa publiko at pagkatapos sakit ka pa ng poste, tatalong ka? Can we judge? Mata-judge pa natin yung taong gumawa nun? Hindi. Kasi wala naman talagang tayong karapatan. Hindi natin alam kung bakit niya ginawa yun. At yung pagiging baliw, no? Yung physical na kabaliwan, yung minsan nagsisimula sa depression, sa lungkot. At gusto ng demonyo yan, yung nalulungkot tayo, yung nade-depress tayo, yung nag-iisa tayo sa ating kwarto. Kung gusto mo makasama ang dyablo, mag-isa ka sa kwarto mo. Tapos tahimik,
Hindi lang isang demonyo ang pupunta sa'yo. Marami. And the battleground of the devil, the temptation, is our thoughts, our mind. Yan ang battleground niya. Gusto ng dyablo masiraan tayo ng bait para hindi natin makita ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Amen? So, ano pang ginagawa ng baliw? Okay, ilalagay yan sa mental hospital. Ise-separate pa yan. Merong baliw na talagang grabe na, meron namang mild lang, meron namang pagaling na. Maaaring hindi kayo nakapasok, no? Ako hindi ba nakapasok sa mental hospital eh. Pero makikita mo minsan sa TV, no? Sa YouTube, yan. Makikita mo, meron doon part na sigaw ng sigaw yung baliw. Kung ano mga sinasabi niya. Meron namang iba nananakit. May baliw na nananakit. Meron namang ibang baliw na tahimik lang. Nagkakaroon siya ng imagination. May sarili siyang mundo. Meron siyang nakikita na hindi natin nakikita. Amen? At anong ginagawa ng doktor sa mga baliw na yan? Siyempre, binibigyan niya ng medication. Binibigyan ng mga pampatulog, pampakalma. Amen? Kaya pasalamat tayo sa Diyos. Hindi na natin kailangan bumili ng mga pampatulog, pampakalma. Kasi natural na nakakatulog tayo na maayos. Natural na nakakalma tayo. Kasi may mga tao talagang ganun. They cannot sleep. They cannot, may takot. Kailangan pa nilang uminom ng mga tranquilizer, yung mga, hindi ba kailangan pang gumastos? Para makamtan lang yung tamang tulog, yung pag nababalisan, natatakot, may iinumin para mapayapa. Mahirap yun. Alam nyo ba na akala kasi natin, ang pinakagrabing sakit sa mundo ay yung cancer, sakit sa puso, diabetes. Hindi. Yung depression. Kasi silent killer yun eh. Yung bang akala mo yung tao, pag nasasalubong mo, masaya siya, jolly siya, pero hindi mo alam deep inside, meron pala siyang dinadanas sa depression. Amen? So, minsan nagugulat na lang tayo sa balita. Isang artista, kilalang artista, ang nagpakamatay. Amen? Why? Because of depression. Isang kilalang senior sa buong mundo ang nagpakamatay. Because of depression. Ano nang pinapakita sa atin ng Diyos? Na hindi kayamanan, hindi kasikatan, hindi pera. Ang totoong kaligayahan, ang totoong kayamanan. Amen? Pero marami sa ating tao sa mundo na nababaliw na magkaroon ng kapangyarihan, nababaliw na magkaroon ng kayamanan. Kaya ang daming pumipila sa loto pag malaki na yung price, no? Pero sa akin, no? Hindi po talaga ako tumataya ng loto. Bakit? Katuwiran ko. Bakit ka tumataya ng loto? Sugal yan. Yung 20 pesos na ibibili mo ng loto ticket, ibigay mo na lang ng diretsyo sa taong nangangailangan. Pera na, naging bato pa. Kung hindi ka nanalo, sayang ang 20 pesos. Bakit? Bakit ba tumataya ng loto ang mga tao? Kasi gustong yumaman sa madaling paraan. Amen? Sometimes, we have to think na may mga bagay tayong dapat gawin na isipin natin, ano ba, ang pera na to, pinaghirapan mo? Actually, galing sa Diyos, pinahiram mo lang, tapos tataya mo lang sa loto dahil milyon-milyon na yung nanalo. Personally, sa akin lang mas inaano ko, in-encourage ko ang tao na wag na tumaya sa mga ganyan. Kasi, sabi nga, charity eh. Ang tunay sa charity, ibinibigay ng diretso sa tao, hindi sinasapalaran. Amen? So, pag di ba, kasi ang sugal, bakit ka ba nagsusugal? Kasi, ninanais mong makuha yung pera ng iba. Hindi ba? Kaya di ba may mga sugal na, baraha ba yun? O mahjong? O ba't kayo nagsusugal? Kasi gusto mo makuha yung pera niya, yung taya niya. It's all about money. Amen? We cannot say na, pagka nanalo ko sa loto, tutulong ako. Kahit di ka manalo sa loto, pwede ka tumulong sa kapwa mo. It's not only about money. It's about you can share your time, your talents, your skills. Diba? Kaya marami tayong ginagawang kabaliwan sa mundo eh. Sa totoo lang. Kasi akala natin ang baliw ay yung nasa mental lang. Actually, lahat tayo baliw eh. Bakit? Sapagkat yung mga kasalanan ginagawa natin, yan ang nagpapabaliw sa atin. Spiritually. Halimbawa, isang babae at isang lalaki. Halimbawa, yung lalaki, mayaman, gwapo, may pinag-aralan,
maraming negosyo, sikat na artista. Halimbawa lang, no? Ngayon, nagkagusto siya ngayon sa isang babaeng may asawa na. Siya binata. Pero na-inlove siya doon sa babae. Kahit may asawa at may pamilya na, na-inlove siya. Ang tanong, tama ba yung pag-ibig na nararamdaman niya doon sa babae? Although, kaya niyang magpasagot ng kahit sinong babae, sa kalagayan ba naman niya sa buhay, pagkakaguluhan siya, di ba? Pero sometimes, sumapasok yung sinasabing baliw na pag-ibig. Amen? Bakit? Alam mo nang bawal eh. Kaya kung minsan nga, pagdating sa pag-ibig, sabi nga, love is blind. Minsan kahit anong taas ang pinag-aralan mo, di ba? Pagdating sa pag-ibig, nagiging tanga eh. Tanga, baliw, bulag. Amen. Kasi, alam kasi ng Diablo yung technique eh. Alam niya na ang Bible, ang Word of God, ang Gospel, is about God's love. Sabi ng Bible God's love ka dyan ha. So, ginagamit din niya ang love. Para tayo ay i-tempt, malahulog sa temptation. Kaya nga merong totoong pag-ibig at merong bawal na pag-ibig. Naalala ko tuloy sino ba to? Si Imelda Papit, isang linggong pag-ibig. Diba? Ang daming tao sa buong mundo na nababaliw sa maling pag-ibig. Yung ba may asawa na, kinakasama pa, may asawa na, nililigawan pa. May asawa na yun eh. Wala na bang babae? Wala na bang lalaki sa mundo? Nauusan na ba? Amen. Kaya nga diba, meron mga pag-ibig na tinatago. Amen. Yan, isa sa mga kabaliwan natin na hindi tayo kailangan mapunta sa loob ng mental. Kasi dito pa lang, yung kasalanang ginagawa natin, kabaliwan na yan. Ibang tipong, alam mo na kang masama yung soft drinks, masama na nga yung mga junk foods, pero kain ka pa rin ng kain. Baliw ka, baliw tayo. Ano na nga natin makakasama sa katawan natin, pero hindi ba? Mas baliw pa tayo sa baliw doon sa mental eh. Kasi meron tayong presence of mind, alam natin yung tama at mali, pero ginagawa pa rin natin yung mali. Why? Kasi yun ang gusto natin. Inaabuso natin ang ating free will. May kalayaan kasi tayong pumili, inaabuso natin. Kaya wala tayong pakialam kung hindi yung kalugod-lugod sa Diyos. Basta ang mahalaga, Lord, gusto ko to. Masaya ako dito, Lord. Pasensya na kayo ha. Ang inyong abang lingkod talagang direct to the point. Amen. Kasi pag ikaw mangangaral, you don't have me, dapat patakot. Kasi una sa lahat, hindi naman po ako nanghuhusga Dahil ang Diyos lang ang pwedeng maghusga. At salamat sa Diyos, kasi hindi pa tayo hinuhusgahan. Wala pa tayo sa paghuhusgang sitwasyon. Nabubuhay pa rin tayo sa bag ng Diyos. Amen. At ang daming ginagawa ngayon ang mga tao sa social media na kabaliwan. Naku po, diba, ang daming followers, ang daming share, ang daming likes, babae sa babae, lalaki sa lalaki, isang kabaliwan yan. Sapagkat sa salita ng Diyos, tayong babae at lalaki lang ang pwedeng magparami. Amen. Pero ano na nangyayari? Hindi naman porke ginagawa ng marami, tama na. Why? Because majority wins? No. Kaya nga dapat lagi po tayo nakakarinig ng mabuting balita Kasi kinukorap ng Diablo na maging baliw tayo. Kasi alam niya mahina tayo Likas tayong makasalanan Alam niya yung kahinaan mo, alam niya yung kahinaan ko Doon niya tayo babaliwin. Yung mga tipong, yung sa mga halimbawa, yung mga ilang government official, na talagang baliw na baliw sa kapangyarihan. Nung nangangampanya, akala mo anghel. Kahit pinakadulo ng iskanite, papasukin para lang makuha yung boto. Diba? Isa rin kabaliwan yung may pera ka na, gusto mo pang more pera. Ang tawag nung gahaman. Yung may pera ka na, gusto mo pa yung pera ng iba, mapas sa'yo. Amen. O kaya, yung mga napapanood natin sa TV na mga road rage, nagkasanggaan, nagkagit-kita na sasakyan, lalabas yung isa, galit na galit, kukuha ng baril, babarilin yung isa. Amen. Kasi bakit? Kasi minura siya nung nakasanggaan niya gusto niya maghigante, ba't mo minumura? Alam niyo mga kapatid, ang pumapatol sa baliw ay mas baliw. Naniniwala ba kayo doon? Minura ka na nga Ayaw mo na nga kasi minura ka na, nilait ka na ng salita Tapos lalaitin mo din, mumurahin mo din. Anong pinagkaiba nyo? Mas masahol ka ba sa pinapatulan mo? Hindi mo naman ka-level pero pinapatulan mo. Nangyayari sa buhay natin yan. May mga tao na
Para sa kanila ang away parang katapangan. Para sa kanila ang paghahamon ng away parang, di ba, mataas ang pride. It's all about pride. Kung ikaw may pinag-aralan, papatulan mo ba? Ile-level mo ba? Hindi. Kaya nga God is asking us na magkaroon tayo ng humility. Amen. Sapagkat ang dami nating ginagawang kabaliwan dahil sa kasalanan. Sige, sigarilyo, baliw tayo niyan. Alam naman natin na nakakadulot yan ng sakit. Pero sige, pare-bay, because it satisfies our flesh. Amen. Dapat magsimba ng linggo, makikita mo nandun sa barkada, inuman. Kabaliwan yun. Gumagawa tayo ng mga bagay sa buhay natin na hindi natin nag-glorify si God. Hindi natin tularan si Kristo sa mabuting balita. Kahit sabihin pa natin na yung kanyang pamilya, may mga tao na nagsasabing baliw yan. Diba? Hindi niya pinansin. Because He wants to glorify God. Kasi pag tayo naglingkod sa Diyos, magmumukha ka talagang baliw. Bakit? Ginagawa mo yung mga bagay na hindi ginagawa ng maraming tao Nakakita na ba kayo na isang tao na halimbawa, nasa LRT, nasa public places, nangangaral ng salita ng Diyos? Isipin nyo si Raulo to, no? Ano ng mga pinagsasabi, no? Sino ang may lakas ng loob na tumayo sa karamihan at sabihin na ito si Kristo, na ang Diyos ay pag-ibig? Maraming hindi makikinig. Bakit? Sayang ang time namin dyan. Marami pa kami dapat gawin. Amen. Kung minsan sa pamilya natin, sila pa yung nagdi-discourage sa atin. Hindi ba? Minsan meron kang gustong gawin, meron kang pangarap. Minsan yung nanay mo pa, yung tatay mo pang nagdi-discourage sa'yo. Sabi, sira ulo ka no? Ba't mo ginagawa yan? Amen. Yung pinag-aaral ka ng mga magulang mo, imbis na mag-aaral ka, nagpabuntis ka sa boyfriend mo, kabaliwan yun. Imbis na tapusin mo. Mga kabataan, ito sa akin na piece of advice, as a mother. Kapag kayo ay pinag-aral ng mga magulang nyo, mag-aral kayong mabuti. Huwag muna kayong mag-boyfriend, mag-girlfriend. May panahon para dyan. Kung sinasabi nyo yung inspirasyon yan, kapatid, kapag ikaw ay nag-boyfriend, nag-aaral ka pa, parang isinarado mo na yung pinto mo sa ibang opportunity na pwede ka pang makakilala ng iba. Amen? Pakasawa ka muna sa pagkadalaga. Pakasawa ka muna sa pagkabinata. Darating din yan. Mas mabuti pa nga kung talagang mahal ka na isang tao, pagtsatsagaan ka niyan Pagtsatsagaan ka niyan. Kasi nagbibilang ka ng boyfriend. At saka pag-aasawa, hindi biro. Nakakabaliw ang buhay mag-asawa. Diba? Diba? Akala siguro nila, pagka nagkaroon sila ng anak, karoon sila ng pamilya, nako, dyan mababaliw ang isip mo. Isip ka ng budget, isip ka kung saan, kung kukunin yung pagpaaral ng anak mo, pagbayad ng bahay mo, ng bills mo, mababaliw ka talaga. Diba? Kaya dapat, tayo, nagdidesisyon tayo, according to God's will. Kasi ang salita ng Diyos, yan yung katotohanan Actually, ang salita ng Diyos, parang ano yan parang hospital na nandun natin makukuha yung kagalingan. Amen. Doon natin makukuha yung kagalingan. Kaya kailangan talaga tayo ay lumalapit sa Panginoon. At hindi isang baliw ang mangaral ng salita ng Diyos. Ang baliw, yun nangangaral ka ng salita ng Diyos, pero hindi mo naman sinasabuhay. Ay, yun ang baliw. Para kasi Raulo, preach ka ng preach, tapos sa buhay mo hindi makita. Amen. Na ang mga naglilingkod sa Diyos dapat give the 100%. 100% wala ka ititira. Kahit mamukha kang baliw si Raulo sa mga tao. Kahit sa pamilya mo. Amen. Kasi hindi ka baliwan ang ibigin ng Diyos. O kung gusto mong mabaliw sa pag-ibig, mabaliw ka na ng pag-ibig sa Diyos. Na halos parang, hindi ba? Damating na ba sa buhay nyo na itong araw na ito, hindi ako mapakali, na kailangan magbasa ako ng Bible, na kailangan mag-pray ako, kung hindi, mababaliw ako. May mga ganun kasing tao na sa sobrang pag-ibig, merong passion, crime of passion, pinapatay, nababaliw sa pag-ibig. Amen. Nababaliw sa kapangyarihan, papatay ng tao para magkaroon ng kapangyarihan. Amen. Pero ang paglilingkod sa Diyos, kamukha ni Kristo. Halos wala na siyang time kumain. Kasi mas devoted yung kanyang spiritual life kaysa sa physical life.
At hindi lang yun hindi lang siya, nagdadamay pa siya ng kanyang mga alagad. Kaso tayo, baliw tayo, nasasayang yung 24 hours natin, ni wala tayong ibinibigay, ibinabalik sa Diyos. Amen. Kung ano yung mga kabaliwan, mga walang kwentang chismis, walang kwentang pinapanood, pero pagdating sa pagpipray, pagsisimba sa Diyos, di ba? Hindi natin magawa. Mga baliw tayo. Amen. Kung minsan alam na natin na 1 plus 1 equals 2, pero 1 plus 1 equals 4. Bakit? Kasi nga yun ang gusto natin We're doing sin, mga kasalanan, kasi yun ang nakakapagpasaya sa atin. Kapag iniisip natin lagi ang sarili natin, wala. Mapupunta talaga tayo sa impyerno. Pero kung lagi natin inisip, Lord, ito po yung gusto ko. Pero Lord, pag ayaw mo, mas ayaw ko. Amen. Sobrang nagtatrabaho na ang dyablo ngayon. That this generation is an evil generation. Na ang demonyo, ginagamit na rin niya ang mga social media para siya ang i-praise. Talagang nilalapit ng dyablo ang tao sa mga makalaman, sa mga kasalanan. Amen. Mas marami pa ngang share Millions of shares, millions of comments. Yung mga content creator na hindi mo maintindihan kung ba't ganito ang kanilang ipinifeed sa tao, sa followers nila Hindi nag-glorify ang Diyos. Pero pag magsalita ng Diyos, takot na takot tayong share. Takot na takot tayong, hindi ba, ipaalam sa ating kapwa. Yung bang, ito na nga yung pinakamahalagang biyaya ng Diyos, makarinig ka ng mabuting balita. Kasi malalaki na tayo Hindi naman tatayo ang nanay mo, tatay mo yan, sabihin, anak, huwag ka nang magmura. Anak, huwag ka nang magalit. Hindi na Kaya nga through social media, nire-remind tayo ni Lord kasi nakakalimot tayo. Hanggat ginagawa natin paulit-ulit yung mga kasalanan na nakakapagpalayo sa atin sa Diyos, tayo ay baliw. Alam natin ang katotohanan, pero hindi natin sinusunod ang katotohanan. Tayo na rin ang gumukuha ng batong ipupupok natin sa ating ulo. Amen. Mga adik na sa drugs, sige, drugs ng drugs. Baliw. Nakakabaliw ang drugs, di ba? At tatargetin niya yung utak mo. Amen. Pero salamat na sa Panginoon. Kahit gaano kabaliw ang ginagawa natin sa buhay natin ngayon, merong pagkakataon para tayo gumaling. Because Jesus Christ is a divine healer. Yung kanyang salita mismo, yun na yung kagalingan natin sa kabaliwan natin dito sa mundo sa ating mga kasalanan. Kaya nga pag tayo nagsisimba, bago tayo manguminyon, lumuluhod tayo at anong sabi natin? Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Kung isang salita mo lang, may gagaling na ako. At ngayon, tinatouch ni Lord yung mga puso natin. Alam niya Wala tayong mailihim makakapaglihim tayo sa ating kapwa, maluloko natin ang ating sarili. Pero hindi natin mababaliw ang Diyos. Alam niya yung kasalanang meron tayo. Pero salamat na lang sa kanyang mga salita. Kaya di ba sabi niya, lumapit kayo sa akin. Hindi mo na ba kaya? May problema ka ba? O baka gusto mo na lapit ka sa akin. Kaya di ba may mga taong nagpapakamatay na. Tumatalon sa building. Why? Kasi wala na yung salita ng Diyos Masyado na tayo napofocus sa ating mga problema. Magandang gabi Brother Feliciano, Brother Arthur Maso. Hindi ba? Tinatouch kayo ni Lord, tinatanong sa atin, ano yung kasalanang nagiging baliw ka na hindi mo makita masunod ang kalooban ng Diyos? Amen. Nagkakaroon o naghihingi ng demand ang ministry. Kung saan ang ministry ka o preaching, malaki ang demand dyan. At sa pagsunod sa utos ng Diyos, katinuan. Matino ang isip natin pag sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Diyos. Nagiging siraulo tayo. Kapag alam na nating mali, pinagpapatuloy pa rin natin. Simple lang, pagmumotor. Sinabi na magsuot ng helmet. Ayaw, matigas ang ulo. Bakit? Malapit lang naman ang pupuntahan namin, no? Pero makita mo, tatay, yung anak nasa gitna, yung nanay nasa huli, nakaangkas, walang helmet. Naku po, pag yan nabangga, ewan ko na lang. Hindi ba? It's a crazy thing. Mga simpleng bagay, pero crazy things. Minsan nga,
nandiyan ka lang, malapit ka lang, nababangga ka pa eh. Bakit? Minsan nag-iingat ka eh, yung kasabay mo, minsan di siya nag-iingat eh. Di ba? Minsan nga, nag-aabang lang ng sasakyan eh, biglang may humarurot na sasakyan sa harapan niya, patay. Amen. Sabi nga, prevention is better than cure. Huwag nating hayaan na sa kabaliwan natin sa mundong ito, naluloko tayo sa mundong ito, hindi natin makita ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Amen. Dapat nagiging malinaw sa atin na si Kristo, kahit sabihin na baliw siya, para siya sira ulo, wala siyang ginawa kundi mangaral, magpagaling, hindi na siya nag-asawa, etc. etc. Alam niya eh. Alam niya yung mission niya sa buhay. Tayo, alam ba natin yung mission natin sa buhay? Alam ba natin kung bakit tayo isinilang dito sa mundo, nilikha ng Diyos? Amen. Mag-focus tayo sa salita ng Panginoon. Tinatouch niya tayo ngayon sa ating mga kahinaan, sa ating mga kasalanan. Baliw ka, ba't mo ginagawa yan? Hanggang ngayon may galit ka pa sa puso mo, baliw ka! Tanggalin mo yan! Magpatawad ka, si Kristo nga, nagpatawad eh. Tapos tayo, hindi. Gagawin tayo sira ulo niyan. Maghihiganti ka, gaganti ka. Amen. Sa buhay natin, hindi tayo makakaahon sa ating kabaliwan, sa ating kasalanan. Kasi yung kabaliwan, yung naloloko ka eh, di ba? Yung minsan nagkakaroon ka pa ng imagination, ganyan. Alam nyo, sa buhay natin, and let's face it, merong reality ang life. Minsan nga, kahit hindi ka nakakilala sa Diyos, alam mo na mali, dapat may consequences na, di ba? Dapat din natin ginagawa. Di lalo na pag alam na natin ang salita ng Diyos. Amen. Ang salita ng Panginoon ay isang gamot sa kabaliwan natin sa ating mga kasalanan. Na dapat nating isipin na itong si Lucifer na lang ha, yung Diablo ngayon, full of pride. Saka nakakita, nilikha na nga siya ng Diyos ng isang napakagandang anghel ng liwanag. Hindi ba? Ang ganda niya, anghel eh. Pero baliw siya. Diba? Ninais pa niya maging katulad ng Diyos. Amen. Kaya tayong tao, tinataniman tayo ng Diablo ng pride eh. Kailangan yung pride mo nandyan. Kasi ang opposite ng pride is humility. Si Kristo yun. Si Kristo yung humility. Yun ang gamot sa kabaliwan natin. Sa kasalanan ginagawa natin. Amen. Kaya dapat magnilay-nilay din po tayo. Saan ba tayo nababaliw ngayon? Sa pera ba? O nababaliw ka baka sa problema? Nakakabaliw talaga ang problema. Di ba? Ba't ka mababaliw sa problema? Ayan yan si Kristo. Sayang naman ang araw na ito kung i-focus mo lang yung isipan mo sa problema. Nakakabaliw yan. Mabaliw tayo sa salita ng Diyos. Mabaliw tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi, may imagine natin na isang buhay na ganap at kasaya-saya ang ino-offer niya. Ang langit. Na mangarap tayo na humarap sa araw ng paghusga at sabihin ni Lord, ikaw, brother Ronald, you're a good and a faithful servant. Dali ka, pasok ka sa langit. Sumama ka sa aking kagalakan. Amen. Yung pangarapin natin, kung paano tayo makakarating sa langit. Amen. Kaya, sana bago tayo matulog mamaya, isa-isahin natin yung mga kasalanan natin na nagmumukha tayong baliw. Ibig sabihin, alam na nating masama, alam nating hindi tama, pero ginagawa pa rin natin. Bagkus, isipin natin na tularan natin ang Panginoong Yesus. Halos hindi na siya makakain. Dinidevote niya ang kanyang spiritual life. Pagdadasal, madaling araw pa lang, nagdadasal na siya sa Ama, nagpapasalamat na siya.
Nandadamay pa siya ng kanyang mga alagad. Kung ano yung ginagawa niyang ministry, gawin din nila. Kung siya'y nagpapagaling din yung kanyang mga alagad. Amen. Kaya nga tayo nagsisimba tuwing linggo eh. Bakit? Para lang ba matupad yung ating obligasyon bilang Katoliko? Hindi. Nagsisimba tayo kasi marami tayong kabaliwan sa mundo. O baka naman pagkatapos ng simba, iniisip mo na kaagad saan ka pupuntang mall, anong bibilin mo, saan mamamasyal. Nagsimba pa tayo. Baliw tayo, hindi naman pala pumasok sa puso natin yung salita at mensahe ng Panginoon. Amen. Huwag nating hayaan na ang tiyablo ay baliwin tayo sa ating mga kahinaan, sa pagkain, sa bisyo, sa pera, sa problema, sa pamilya. Amen. Bagkus, ang gusto naman ng Diyos karunungan eh. Hindi katalinuhan kasi kamangmangan niya sa harap ng Diyos. Kaya nga pag nagpipray tayo, we should ask always the wisdom from God. Amen. At kapag tayo ay nakalis sa kasalanan natin, kasi marami tayong kasalanan eh. Madalas ka magsinungaling. Baliw yan, kabaliwan yan. Kasi ba't ka nagsisinungaling eh? Hindi mo naman dapat gawin yun. Pag tayo natatalikuran natin yung pagsisinungaling, para tayo nakalabas sa mental. Diba? O kaya, yung kabaliwan na kasalanan mo, yun nga, nagtatanim ka ng galit sa kapwa mo, hanggang ngayon, hindi ka naman pa nakakapagpatawad. O pag nagawa mo magpatawad, nag-graduate ka na naman sa mental hospital. Di ba? Ganun lang yun. Slowly but surely, pero dapat willing tayo. Kasi naman tayo pipilitin ng Diyos eh. Willing tayo. Hindi mamimilit ang Panginoon na, sige, makinig ka lagi ng Word of God. Sige, magsimba ka everyday. Hindi eh. Hindi tayo ginagawang robot ng Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, ipakita natin sa Kanya yung totoo nating pag-ibig na walang pilitan. Walang pilitan. Kaya bukas, Sunday, araw ng Panginoon, walang pilitan. Kahit alam natin na dapat magsimba. Pag hindi ka nagsimba, baliw ka. Bakit? You are escaping the highest form of worship. Amen. Kung saan nandun lahat ng mga sakramento. Lahat naman tayo matino isip eh. Kaya lang, nagiging baliw tayo kapag yung kasalanan na ang naghahari sa atin. Nawa ang Diyos ang maging kagalingan natin, ang kanyang mga salita, ang magpa-realize sa atin na, Lord, tama na, ang dami ko nakabaliwang ginagawa eh. Samantalang matino ka naman kausap, Lord. Hindi ba? Pag sinabi ng salita ng Diyos na magpatawad ka, totoo naman talaga yun. Walang kabaliwan yun. Amen. Karoon po tayo ng closing prayer. Salamat Panginoon sa pagpaparealize mo sa amin ng aming mga kabaliwan sa aming buhay. Nawa, tulungan mo kaming iwanan to. At magkaroon kami ng katinuan ng isipan, katinuan ng spiritual ang life namin, kamukha ng Panginoong Jesus. Tunay nga Panginoon na hindi makikita sa pananamit, sa pagsasalita, ang isang kabaliwan ng isang tao. Kundi yung puso namin na naliligaw ng landas at hindi nakikinig at sumusunod sa iyong kalooban. Ang mga kasalanang ginagawa po namin na isang kabaliwan na hindi namin nakikita ang katotohanan mula sa iyong mga salita. Pero salamat Panginoon sa pamamagitan ng mga ganitong gawain, muli mo pong ipapaalala sa amin na dapat kami magbigay ng katinuan sa pagsunod sa iyong mga utos. Maraming salamat Panginoon, sapagkat ikaw ngayon sa mga oras na ito, lahat ng kabaliwan namin sa mundo, sa tao, sa pera, sa problema, in Jesus name, pagalingin mo Panginoon. Upang maging matino na ang aming isip, makita namin ng maliwanag ang perfect plan mo for us to be with you in paradise, to be with you in heaven, na kung saan ikaw ang aming sasambahin, paglilingkuran, na kung saan dapat dito pa lang sa lupa ang kaharian mo ang maghari. Lord, I pray
for the whole nation, sa buong mundo. Dami naming ginagawa through social media ng mga kabaliwan. Lord, tulungan mo kami na matakasan to. Patinuin mo po ang aming mga desisyon. Patinuin mo po ang aming mga isipan na piliin ang tama at nakalulugod lamang sa iyo. Kalimutan namin ang mga personal naming gusto na makapagpapahamak sa aming Panginoon. And I pray for all people, lalo na yung mga taong naliligaw ng landas, na babaliw sa kasalanan. And I also pray for your family. Nawa magsama-sama kayong maglingkod at magpuri sa Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Pag mo po kami paintulo sa tukso at ihadiya mo po kami sa lahat ng masama. Purihin ang Diyos. Amen. Okay, maraming salamat Panginoon muli sa pagpapaalala mo ng aming mga kabaliwan na ginagawa sa buhay. Nawa maging matino na yung aming mga desisyon na naaayon sa iyong kalooban. So kung hindi nyo po na simulan ang Saturday Gospel, pwede po kayo magpunta muli sa aking timeline o kaya sa YouTube channel po. Nandoon po ang Everyday Gospel mula noong 2019 up to the present. I-type nyo lang po yung Angelica Dorde. Doon po sa YouTube channel ko po, pa-subscribe na lang po, no? Para na sa ganun mapalaganap natin ang mabuting balita. May magtulungan po tayo. May nagsasalita na, kayo na lang po ay magsasubscribe, tayo ay mag-share. Amen. And of course, sino nga ba, naalala ko tuloy yung kanta ni Kuresma. Yan ang kanta yung Sino ang Baliw. Doon sa kanta na yon, parang sinasabi nung kanta niya na maraming tao na kumpleto ang katawan, may pinag-aralan, di ba? Parang matino, no? Matinong tingnan. Pero baliw pala pagdating sa mga pakikipagkapwa-tao. Hindi siya marunong makipagkapwa-tao, ng kapwa, gumagawa ng kasalanan. So, ibig sabihin, ang kabaliwan pala, hindi lang yan physical, kundi yung spiritual na kabaliwan, yun ang gustong ipagaling sa atin ng Panginoon. At gamitin din tayo ng Diyos, no? Kung ikaw ay gumaling na sa kabaliwan mo, gamitin naman tayo ng Diyos para yung mga kapwa natin, mahal natin sa buhay na nababaliw sa kasalanan, magkaroon ng kagamutan sa salita ng Panginoon. So, pakinggan nga natin to. Natutuwang baliw, yaman ay pinagyabang, dahil ari niya raw ang araw pati ang buwan. May isang sayaman ay salapi ang iniikan, ngunit ang gintong bahul, panay kasalanan ang laman. Sinasambit ng baliw, awit na walang laman. Ulo mo'y magigiling, tatawagin mong hangal. May isang hindi baliw, iba ang awit na alam. Buong araw kung magdasal, sinungaling rin naman.
kanyang kilos at galaw, tayo ay naaaliw. Sa ating mga mata, isa lamang siyang baliw. Ngunit kung tayo ay hahatulang sabay, sa mata ng may kapal, siya'y higit na banal. Sinong dakila? Sino ang tunay na baliw? Sinong mapalad? Sinong tumatawag ng Ama? Yan bang sinilang na ang pag-iisip ay Diyos? O subang sino? Amen. Lagi po natin tatandaan, no, na sinabi po ng salita ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Tayo po ay is either baliw or banal. Nagiging baliw po tayo kapag hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos. Tayo ay mapapabanal ng salita ng Panginoon. So, muli, kung ipagkakaloob ni Lord ang January 21 Sunday Gospel, muli ko yung inaanyayahan 3:00 ng hapon na makinig at magnilay ng mabuting balita. At sa January 22 Monday Gospel, na po tayong guest preacher, si Brother Reynaldo Tan. Amen. Nawa magbahagi ng ating buhay ang pakikinig ng Daily Gospel. Kung hindi naman po kayo makanood ng live, pwede naman po kayo mag-replay. Minsan lang po talaga naiiba yung oras natin, pero sa awa ng Diyos, makikita nyo naman yung Everyday Gospel sa timeline ko po. Maraming pong salamat, and to God